It is with great joy and excitement to greet you all on this amazing Sunday, beautiful people of the Avenue Village. Love, truly time swiftly flies so fast to see that we are now halfway down to end the first quarter of 2024. Kaya naman Village, let us all be thankful and grateful sa kadakilaan at kabutihan ng Panginoon dahil ito po ay isang patunay na anumang panahon, we are serving one God as one church and as one family. That's right, Ate Rich. Alam mo, when you said na we are now halfway down to end the first quarter of 2024, naalala ko lang, ang dami ng bagong kwento na binuo ng Panginoon sa atin sa buong first quarter ng 2024. At isa itong patunay na regardless of our seasons, ang Panginoon po ay patuloy tayong sinasamahan at pinapatnubayan. Kaya naman, Village, as we gather in connection with God this afternoon, let's not keep His profound love to ourselves, but rather let it spill over to the people around us. Kaya naman, we invite everyone po na ngitian at batiin naman po natin ang ating mga katabi. Sige po, sabihin po natin, I'm happy that you're here. Sige po, tapikin po natin ang mga I'm happy that you're here, love. I'm happy you're here, Ate Rich. At masaya din po kaming makasama kayo. Knowing, love, na marami tayo nakikitang bago ngayong hapon. So, masaya po kami makasama kayo ngayong hapon. So, love, speaking of mga nabuong kwento for this 2024, share ko lang that yesterday, ang The Avenue po ay nagkaroon ng mounted soar sa sambahan sa nayon ng Pulang Bato at salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito dahil tayo po as a church ay muling sama-samang nakapagsamba at sama-sama po tayong nanalangin. And sa pamagitan po ng turo, we were also able to reassess ourselves. Tayo ba ay naglalakad pa rin or are we still journeying patungo sa banal na lugar? O tayo ba ay medyo na-busy na sa mga bagay, sa school, studies, sa work, or tayo ba ay namumuhay na lang for our own happiness or our own satisfaction? Tayo ba ay nakikiayon na lang ba sa agos ng mundong ito? Pero Village, this Sunday, as we embark on this beautiful journey of God's love, let us all refocus on the mission that unites us. Sama-sama po tayong umawit at papurihan ng Panginoon sa hapong ito. Let us all take this chance to rebuild our temple, fix our eyes to the main thing, and reconnect to our God. So this afternoon, may all of us be reminded that nothing in this world will last forever and our strength to be used for the God's kingdom. And as one Village, let us delight ourselves in God's unwavering love by stepping into the mission entrusted in us as one church. Village, let's raise our voices and let the echoes of our songs of praises and worship be heard, offering our hearts, offering our life, and our lives to Jesus, serving Him to the ends of time. Kaya naman po, Village, minsan pa ay buksan po nating muli ang ating mga puso at sama-sama po nating itaas ang ating mga tinig. Let the melodies we sing and the words we share become the vessels of our devotion. And let every song become an expression of our deepest gratitude to God's love at atin pong pinakamalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Tayo po lahat ay tumayo. Alam niyo po, dakila po ang pag-ibig talaga ng Diyos, walang makakapantay. Yung lalim po ng pagmamahal po ng Panginoon sa atin, kung atin pong dadamhin, kung atin pong makikita, kung atin pong patuloy pong aalamin, grabe ho yung lalim ho ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat sabi nga po ay, alam naman ho natin, o alam mo ba, na ang Panginoong Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay para tubusin po yung atin ho mga kasalanan. Kaya po ngayon pong hapong ito, malaya ho tayong makakalapit. Malaya ho tayong umawit sa Panginoon. Kasi tinapos na po ng Panginoon ang lahat ng kasalanan ng sino mang sumampalataya po sa Kanya. Kaya po tayo po lahat ay lumapit sa Kanya. Tayo po yung manalangin. O Diyos, salamat po Panginoon. O Diyos, salamat Panginoong Jesus. Sapagkat kay Diyos,
na merong dakilang pagmamahal, O Diyos. Na sinabi mo po sa iyong salita, Panginoon, na naging tao ang salita at nabuhay po kasama namin. Kapagamat ikaw po yung Diyos, Panginoon, hindi ka po, Panginoon, na natiling kapantay ng Diyos. Ikaw po yung nagkatawang tao at namuhay pong kasama po namin. Subalit ikaw po'y binigyan po ng pangalang higit sa lahat ng pangalan at dapat kang sambahin ng lahat ng nilalang. Ika'y Diyos na namatay, inilibing at muling nabuhay. Ikaw po ang aming pag-asa. Sinasamba ka po namin, pinupuri. And we thank you for all you've done, Lord Jesus. We thank you for everything. We thank you, Lord, for this salvation. We thank you, Jesus, for everything. We thank you for your love. Let us praise Him. Let us worship Him this afternoon. Let us sing hallelujah to Jesus. Come on, village. Lifted me from the miry clay, Almighty. Forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the one we live. The Father's only Son. Come on, everybody, sing. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Jesus. For all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Come on, sing it out. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Come on, sing it out. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Sing hallelujah. All you've done. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for all you've done. Come on, give your praise to Jesus. Everybody sing. You came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came here. 'Cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Come on, Sean, sing it out. You lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Thank you. You lived, you died, you rose again on high. You opened the
world to Him again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Oh, hallelujah for all you've done, Jesus. You are our Savior. Thank you for your everlasting love, Lord Jesus. Thank you for you came here from the everlasting. For you alone can satisfy us, Lord Jesus. Here we are at your feet. Thank you, Jesus. Oh, we love to worship you. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I can gain the world and all its treasures, but all these things will never be enough. Jesus, it is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Oh, I love to be in your presence, Lord Jesus. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I can gain the world and all its treasures, but all these things will never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up
Jesus in my life that satisfies. It is you, Jesus. You are magnificent, Lord. Let us continue to worship Him, to give Him praise. Let us exalt His name. Who compares to you? Who set the stars in their place? But you call the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, and glorious. Say His name, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call for songs of joy, and as the morning waits, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, we exalt your name. We magnify your name, Lord. We lift up your name, oh Jesus. For you are magnificent. You are eternally wonderful. Your name above every name. No one is above, Lord. The name above every name, and your name is Jesus. And here we are, Lord, worship you with all of our hearts, with all of our minds, with all of our souls, Lord Jesus. For you alone can satisfy us. We worship you because you are God. That's just the way it is, Lord. You are our God yesterday, today, and forever. And we exalt your name because you are our God.
Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na wala kang kapantay, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon, O Diyos. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay walang kapantay. Ang iyong pagmamahal ay walang kapantay, Panginoon. Ang iyong pangalan, Panginoon, ay walang kapantay. Sapagkat ikay Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man at walang kailanmang kayang magbago nito, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoong Jesus ng Biblia, na aming pinupuri, na aming sinasamba at itinatangal. Salamat po sa pagkakataong ito na maawitan ka, na mapaglingkuran ka, mapagsilbihin ka, na masamba ka, Panginoon. Malaya kaming makalapit sa iyo. Sapagkat pinawi mo, tinapos mo ang kasalanan, O Diyos. Salamat po sa iyo lahat ng papuri, pagsambat, pagdakilat, pasalamat sa mataas na pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen at amen. Magandang hapon po sa lahat. Pwede na po tayo makaupo. Let's pray. Truly, Lord, you alone can satisfy. Your faithfulness, your goodness, everything that is good, Lord, sa inyo namin matatagpuan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang linggo. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Minsan maaaring hindi ho namin nakikita, O Diyos, ngunit ganun pa man, kayo Diyos na hindi nagbabago. Diyos na mapagkakatiwalaan. Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. That all those who seek you first, you will take care of the things, of all those things, Father, that we will ever need. Kaya po, Panginoon, salamat dahil sa biyaya niyo ho, Panginoon, nandito ho kaming lahat. Maaari hong in-invite kami, Panginoon, yung iba dito, in-invite ho ng kaibigan, yung iba napilitan, yung iba nahiya, yung iba pumunta, Panginoon, ng naghahanap po, O Diyos, sa inyo. Madami yung Diyos pumunta dahil nais kayo hong makatagpo. Ngunit kung ano pa man, Panginoon, ang dahilan ng pagpunta namin dito, alam namin na sa inyo, na Diyos na may hawak ng lahat ng bagay, wala hong nagkataon lamang. Kaya ako salamat dahil dinala niyo ho kami sa lugar na ito kung saan makatagpo ho namin kayo. Hindi lamang ho sa mga awit, hindi lamang sa panalangin, kundi sa pakikinig ho ng inyong salita. Kayo ho magpalago ng aming pananampalataya. Maglagay ng pananampalataya sa wala. Magbukas sa mga mata, Panginoon, tanggalin niyo ho ang talukap ng aming mga mata. Sa kayo makita namin ang kaliwanagan ho ng Panginoong Hesus, ng totoong Hesus ng Biblia. Sa iyo, Diyos na makapangyarihan. Amen at amen. Good afternoon. Good afternoon ho. Sino ang first timer? First time. Pwede hong pataas lang ho ng kaliwang paa. Meron ho ba? First time? Papasample ho tayo. Sample. Game. Ngayon ho, sa atin hong pag-aaral, ito yung magiging isang serye. Ito yung The I Am series. At habang sa pag-aaral ho natin ay matutuklasan ho natin kung bakit ho, yung kwento kung bakit ho namatay si Jesus. And this course po is not so much about other people's view of Jesus.
Pero ang magiging mga tanong ho natin ay, sino ba si Jesus ayon ho sa Kanya? And by the way, especially sa mga bago, no, ho, for first-timers, gusto ko lang ho sabihin sa inyo na wala ho tayong tinuturo dito na labas ho sa scripture, sa Bible. Ano ho. Yung Bible-based lang po tayo, wala na hong iba. Wala ho tayong ibang batayan ng pananampalataya kundi ho salita ho ng Diyos. Now, madami yung pagkakataon sa John, sa Book of John, kung saan ho binanggit ho ng Panginoon mismo yung mga sabihin nga ho natin, I am. Ito ho yung mga sinabi ho ni Jesus na, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the door, and so on. So, we'll be looking at each one of these statements kung saan i-reveal niya kung sino ho siya in His own understanding. Ngayon hapon, ang pag-aaralan ho natin ay yung I am the bread of life. Ito ho ay matatagpuan sa John. Ang John ho ay matatagpuan sa New Testament. At ito ay makikita sa John 6, verse 30. Ito ho ay kakatapos lang magpakain eh. Kung masusundan ho natin yung ating series, ay kakatapos lang ho ni Jesus magpakain ho nung 15,000 o something, nakatao, pinakain niya. Naghimala ho siya doon. Tapos ano hong nangyari? Ano pong nangyari after nun? Pumunta si Jesus sa wilderness. Tapos, yung mga disciples niya ay pinapunta niya sa laot. Buti pa si Coach nakikinig. No, pinapunta niya sa laot. Tapos nagkaroon ho ng parang malakas na alon ho doon, tapos naglakad si Jesus sa tubig, naalala nyo? Ito ho ay after noon. Ito hong tagpong ito. So, nakita ho ng mga tao, ng mga disciples, si Jesus. Sabi ho dyan, when they found Him on the other side of the lake, they asked Him, Rabbi, when did you get here? Sabi ho ni Jesus, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Okay, balik tanaw lang ho tayo ng konti. Kasi binanggit ho ni Jesus dyan, Sabi niya, very truly I tell you, you're looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Kasi naghimala ho si Jesus noon. May mga 15,000 o 20,000 na katao ho doon na pinakain niya sa pamamagitan ho ng 5 pirasong tinapay at 2 isda. Tama, di ba? Anong himala ho nangyari noon? Pinadami ho ng Panginoon yun hanggang sa sumobra-sobra, madami pa hong natira. Ngayon, sabi niya, teka lang, hindi nyo ako hinahanap dahil nakita nyo yung mga signs. Sabihin natin, sign. Kasi may sinasabi si Jesus doon sa mga signs na yun. Sino ba makakagawa magpapakain ng ganong kadami sa pamamagitan ng 5 pirasong? Di ba, na-multiply naghimala ho ang Diyos. Sabi niya, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Nabusog kasi kayo, kaya nyo ako hinahanap. Sabi ni Jesus, si Jesus nagsasalita nito, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For in Him, God the Father has placed His seal of approval. Basahin lang natin, Ito ho yung aaralin natin Next. Then they asked Him, what must we do to do the works God requires? Sabi nila, ano ba yung
ano ba yung dapat naming gawin para magawa namin ang pinagagawa ng Diyos? Sabi ni Jesus, the work of God is this. Listen. Sabi ni Jesus, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan po kayo? Kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Next. Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang pinagagawa ng Diyos? Ito ang sagot ni Jesus. Sabi niya, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ano daw ang pinagagawa ng Diyos? Ayon ho doon sa binasa natin. Po, ano daw ho yung pinapagawa? Ito daw, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang pinagagawa ng Diyos? Si Jesus ang sumagot nito, no? Sabi niya, ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? No? Ito na ho, nagtanong na yung mga tao. Sabi nila, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Sabi nila, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Alam niyo yung mana? So, especially sa mga bago, siguro kahit yung matagal na, baka hindi niyo pa alam ho yung mana. No ho? Yung mana, ito ho yung parang pagkain na nanggaling ho sa langit. Nahulog lang ho yun. Kasi nung unang panahon ho ng mga Israelites, nung umalis ko sila sa Egypt, di ba niligtas sila ng Diyos? Kasi inalipin ho sila sa Egypt. Nung inilabas ho sila ng Panginoon doon sa Egypt, nagpunta ho sila sa disyerto. Paikot-ikot ho sila doon. Siyempre wala ho silang trabaho, wala ho silang... Ang Diyos ho ang nag-provide sa kanila ng kakainin araw-araw. Sabihin natin, ego. Ang Greek ho ng I am ay ego. No? Yung hong ego. Yun ho yun eh. I am, ego, o ego. No? Pero meron pa hong isa na Greek yung I am. Alam niyo ho kung ano? Emi. Sabihin natin Emi. Oh, yan yung Greek. No? Kaya ako nag-Greek dito para mukhang matalino. No? Ngayon, pag binasa, kasi nasa English na yan ngayon eh. No? Pero pag binasa mo talaga siya sa Greek, ganito ho yung itsura niyan. Di ba sabi niya, I am the bread of life. Ang itsura niya ho sa totoo, sa Greek, sa original, ay ego, emi. Ego, emi. Sa madaling salita, parang I am. 2 beses. No? Parang sinasabi niya, ego, emi, the bread of life. No, literally, sinasabi ho ni Jesus, I am the bread of life. Ano hong significance ho noon, Anong significance nun? Makikita ho natin, no? Pag binalikan ho natin yung Old Testament, ang tawag ho doon nung trinanslate ho kasi yung Old Testament from Hebrew, no? Yung Old Testament, ginawa ho siyang Greek, trinanslate to Greek, ang tawag ho doon ay Septuagint, nung nagpakilala ho ang Diyos
kay Moises, tinanong ho ni Moises, di ba? Sabi niya, nung nireveal ho ng Diyos ang kanyang pangalan kay Moises, tinanong niya ni Moises, anong sasabihin ko, anong pangalan ninyo? Ang sinabi ho ng Diyos kay Moises, ang pangalan ko ay ako, ay si ako nga. Sabi niya, I am who I am. Ngayon nung translate, alam mo ito ng mga Israelites. Alam mo ito ng mga Hudyo. By the way, yung kausap ho ni Jesus dito, ay mga Jews, mga Hudyo ho, no? Alam mo nila, unawa ho nila yon na pag sinabing, I am who I am, ang Diyos ho ang tinutukoy noon. Ngayon, nung translate ho yung Old Testament, from Hebrew to Greek, Septuagint Greek, alam niyo ho kung anong translation nung pangalan na yon? Ego Eimi. Ego Eimi. Kaya ho, napakahalaga ho noon kasi nung sinabi ho ni Jesus sa mga tao, sabi niya, I am the bread of life. Sabi niya, Ego Eimi. Ego Eimi, the bread of life. What is he claiming? Ano yung kine-claim niya? Ano yung sinasabi niya sa kanyang sarili? Balik ko tayo. Sabi niya, virtually, I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Next. Sabi niya, Sir, always give us this bread. Then Jesus declared, Ego Eimi, the bread of life. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Listen. Listen. Because here, Jesus is claiming, is telling the people that He is siya ho yung Diyos na nagpakilala ho kay Moises noon. What is he claiming? Ano sinasabi ni Jesus dito? Na ako, ito ho, sabi niya, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. What is he saying? Kasi yung kinain hong mana ng mga tao nung unang panahon, yung mga Israelita noon, kumain sila pero nagutom ho ulit sila. Pero sabi ni Jesus, ang sino man ho daw nakakain, anong sabi sa kanya? Sabi niya, whoever comes to me will never go hungry, hindi na daw magugutom. And whoever believes in me will never be thirsty. Pero sabi niya, but as I told you, you have seen me and still you do not believe. Listen, this is so important. Kasi one day, ngayon baka hindi pa eh. Isang araw hahanapin mo, no? Punong-puno ka na sa loob mo, no? Andiyan na yung success, naabot mo na lahat. Andiyan na yung fame, andiyan na yung power, andiyan na lahat. Pero may gutom pa rin ho sa loob na hindi maampat-ampat, tsaka yung uhaw ho na hindi maampat. Or maybe, di ba ang dami mong gusto sa buhay? Ang dami mong pangarap sa buhay. Yung iba, tinutupad mo na unti-unti. Natatanggap mo na yung gusto mo, pero kahit at the end of the day, uho ka pa rin. Meron pa rin hindi mapunan. O bakit? Kasi mga kapagpuno lang ho nun si Jesus eh. Sabi niya, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Why? Because si Jesus ho yung Diyos. No? Siya ho yung Ego Eimi. Siya ho yung pinadala ho ng Ama mula sa langit. Sabi ni Jesus, kahit sabihin ko sa inyo,
Ito sinasabi ko sa inyo, nakita nyo na eh. Pero hanggang ngayon, hindi kayo naniniwala. Bakit daw ho? Ito sabi niya. Next ho. Ito ho eh. Before we end, nais ko lang hong sabihin ito, no? Sabi ni Jesus, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Listen, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita niyo ako, ngunit hindi pa rin kayo na sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinong lumalapit sa akin. Sino lang daw hong lalapit sa Ama? Listen, sabi ni Jesus, sino lang daw hong lalapit sa Kanya? Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Sino lang daw lalapit sa Panginoong Hesus? Lalapit lang kay Jesus yung binibigay sa kanya ng Ama. Bakit ito ho yung tanong eh, bakit yung mga tao na yon, nakita na nila si Jesus, nakita na nila yung himala, pero hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin? Bakit? Have you ever wondered, 15,000 to 20,000 people, pinakain ho ni Jesus. Even the disciples di ba nung pinag-aralan natin last time, kahit yung mga disciples, nakita na nila, pinakain, naghimala si Jesus out of, from 5 loaves and 2 fishes, pinakain niya yung isang namakmak na tao, pero hindi pa rin ho naniwala, maski yung mga disciples niya. Hanggang sa naglakad doon siya sa tubig at pinakita niya na siya yung Diyos na lumalakad doon sa tubig, kaya naunawaan ho nila, kaya after ho noon, sumamba ho sila kay Jesus. Ito ho yung dahilan, no, kung bakit hindi ho sumasampalataya yung mga tao kay Jesus. Kahit nakita na nila yung himala, ito ho yun. Kasi lalapit lang ho kay Jesus lahat ho ng ibinibigay ng Ama. At lahat ho ng ibinibigay ng Ama, kay Jesus, kahit kailan hindi niya itataboy ang lumalapit sa akin. Next ho. Sabi niya, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Alam niyo, nung isang gabi, meron akong kausap, nagkikwentuhan ho kami. Nagkikwentuhan kami about dun sa... Dito na ako magtatapos, wala na akong oras. Nagkikwentuhan kami about ho sa kabutihan ho ng Diyos. Kasi sa totoo lang ho, wala hong lalapit, hindi ho maunawaan ng kahit sino si Jesus kung hindi ho bubuksan ho ng Diyos ang mata at puso ho ng tao. Kaya nga ho, before tayo dumating dito ho, di ba? Inaral ho natin kung bakit ho ang tao ho, bulag ho sa katotohanan about kay Jesus. Why? Dahil doon sa kasalanan ho natin wala ho tayong kagustuhan na lumapit ho sa Diyos. Wala ho tayo ni isang kahit ho katiting lang na kagustuhan ho, na desire na hanapin ho ang Diyos at lumapit. Pero bakit ho kayo nandito ngayon ho? Pero bakit ho natin nakilala ho ang si Jesus? Bakit ho natin siya nakilala? Why?
Kasi binuksan ho ng Ama, inilapit ho kayo ng Diyos mismo kay Jesus. At lahat daw ho ng nilapit kay Jesus, ano daw ho mangyayari? Hindi daw niya ho itataboy. At ito ang sabi niya, gagawin niya yung kalooban ng Diyos na nagsugo ho sa Kanya. Ito ho yung Kanyang kalooban, na huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga binigay niya sa akin. Never mong mauunawaan kung sino si Jesus. Kaya sabi ko, biyaya ho yun ng Diyos. Naunawaan ho natin, it is the grace of God. Kaya sabi nung awit, it is your love, your tender mercies. It is your compassion, yung awa ho ng Diyos. It is your compassion that fills me up inside. Kasi sa totoo lang, never akong lalapit sa Diyos. Pero nilapit ako ng Ama sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya ako lumapit sa iyo. Sabi ko, wala akong ibang response kundi salamat. Here I am. Panginoon, nandito ako. Binibigay ko sa inyo ang buhay ko. Can we just all stand? Hindi ho aksidente, walang aksidente sa Panginoong Yesus. Walang aksidente ho sa Diyos. Kung bakit kayo nandito, kung bakit kayo dinala, kung bakit yung nakinig about sa tinapay ng buhay. Hindi ko ho alam kung anong kalalagayan ng bawat isa. Ngunit isa lang ho yung sinasabi ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang Jesus na ito ay yung Jesus na hindi ho natin nakikita. Ang Jesus na ito ay yung Jesus, ang totoong Jesus ho ng Biblia. Ay yung Jesus na pinili na wala siyang kagandahan o katangian upang lapitan siya. This Jesus is not the Jesus. Hindi ito yung Jesus na nakagisnan mo. Ang Jesus na ito na sinasabi na siya, ego, eimi, the bread of life. Ang Jesus na ito, hindi ito yung Jesus na kukunti lang ang sugat ng nakapako sa krus. Kasi mamaya ito yung tatawagan mo, hindi ito yon. This is not the Jesus na ang pogi-pogi na magandang itsura. Ito yung Jesus na sinabi ni Isaiah, para siyang halaman na tumubo sa tuyong lupa. Anong itsura ng halamang tumubo sa tuyong lupa? Tuyot. Sabi, walang kagandahan o katangiang makatatawag pansin para lapitan siya. At nung ipinako siya sa krus, ito yung Jesus. Ito yung Jesus na sobrang bugbog, hindi malaman kung siya'y tao, hindi makilala kung siya'y tao. Sabi ni Isaiah, marami ang nagitla dahil sa pagkabugbog. Hindi makilala kung siya'y tao. This is the Jesus, the real Jesus of the Bible who created the universe and all that is living on earth. This is the Jesus who created you. Ito yung Jesus na namatay sa'yo. Baka akala mo ang pagkamatay niya, pako lang sa kamay, pako sa paa, koronang tinik lang. I just want to tell you that that is a different Jesus. The real Jesus of the Bible. Yung Jesus na nung pinako sa krus, walang saplot, hubot-hubad. Why? Kasi ikaw yung nagkasala at may karumal-dumal na kasalanan na dapat ikaw yung napako doon pero nakipagpalit siya. He paid for your sins.
Bakit? Kasi inilapit ka ng Ama sa anak. Kaya kung nagsusumigaw ang puso mo ngayon sa oras na ito, nagsusumigaw ang puso mo at sinasabi ng puso mo, Panginoong Hesus, yung totoong Hesus ng Biblia. Ikaw na po ang maging Hesus ko. Ikaw na po ang maging Diyos ko. Ikaw na totoong Hesus ng Biblia na hindi nakikita ng aking mata. Ngunit nararanasan. Ikaw na nagmahal sa akin na walang katulad. Ikaw, napapatid ng gutom ko at ng aking uhaw. We will never come to Jesus. We will never be able to see the light of the Word. Salamat, Diyos, Panginoon. Salamat, wala ho kaming ibang masabi, kundi salamat. Salamat, dahil napakabuti ninyo sa inyong biyaya. Inango mo kami sa mundong ito, Diyos. Salamat, Diyos. Kayo, Diyos, ang magtanggal ng mga talukap sa mata ng mga kabataan na narito, Diyos, aming Ama. Kahabagan mo, O Diyos, ang aming mga kabataan, Panginoon. Lord, Panginoon naming Ama sa langit, pinapamanhik luhod ko sa inyong harapan, naming Ama, na kayo ang siyang kumilos, O Diyos, sa puso ng lahat ng narito, Panginoon, naming Amang banal. Nakakahabagan mo, O Diyos, Panginoon, ng aming mga kabataan, naming Ama, na kayo, Diyos, ang magbubukas ng kanilang puso, ng kanilang mata, O Diyos, sa kaliwanagan, Panginoon, ng mabuting balita. O Diyos, Panginoon, naming Ama ang banal, Panginoon, tinataas ko sila sa inyo, Panginoon, naming Ama, na kayo, Diyos, ang siyang magpakilala sa kanila, Panginoon. Kung sa gayon, O Diyos, ang gutom, Panginoon, at uhaw, Panginoon, ng mga kabataang ito ay mapunuan. Mag-ampat, Panginoon, ng paghahanap. Makita ho nila, O Diyos, ang totoong lakbay ng buhay. Na magkaroon ho sila ng totoong direksyon, Panginoon. Magkaroon ho ng pagkaunawa sa mga bagay ho ninyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyo. Napakabuti niyo ho, Panginoon. Di wala hong isang karapat-dapat sa amin. Wala ho ni isa sa amin, Panginoon, ang karapat-dapat sa inyo. Sa ginawa niyo ho sa krus ng Kalbaryo, ngunit inibig niyo kami bago pa man namin kayo ibigin. And for that, Lord, we can never thank you enough. And for that, Lord, we offer our lives to you. Use it for your kingdom, for your glory.
Use everything in us, everything that we have, Lord, for your glory, for your kingdom. We offer you our talents. We offer you our time, our strength. May our dreams be your dreams, Lord. Ang mga pangarapin ho namin, Panginoon, ay yung mga pangarap niyo sa amin, Panginoon. Hindi yung mga sarili ho naming mga pangarap. Hayaan mo kaming maglakbay ho patungo sa inyo. Hindi lang ho ang aming mga kabataan, kundi kami ho na mga nauna na sa paglalakbay. Salamat ho sa inyo. Kayo ang Diyos na nagbubukas ho ng mata sa katotohanan. At ang sino man ho, na makakita ho ng katotohanan ho sa Panginoong Hesus ay tunay ng malaya, ay tunay na mapapalaya. Salamat ho sa inyo sa hapong ito, Panginoon, sa oras ho ng aming after ho nito, yung fellowship ho namin, yung meron man kaming dinner, Panginoon, lalahanin ho namin ang ginawa niyo sa amin, Panginoon. May we love you truly. May we serve you truly. Salamat ho sa inyo. Tinataas ko ho sa inyo ang bawat pamilya, bawat trabaho, bawat opisina, bawat paaralan, Panginoon, that is being represented here, Father. Bless them. Be with them, Lord. Higit sa mga katugunan ho sa aming mga dalangin, Panginoon, aming Ama, ay inihiling ho ang pagsama niyo sa bawat isa. May your manifest presence be upon us wherever we may go. At yung mga hindi po namin kasama ngayon, Panginoon, na hindi nakapunta ho dito, mga nasa online, Panginoon, aming Ama, nasa ibang lugar, even our outreaches, Panginoon, aming Ama, sa New Zealand, ang mga kapatid ho namin na nasa Thailand, nasa North Carolina, at sa iba't ibang parte, Panginoon, ng mundo, Panginoon, tinataas ho sila sa inyo, samahan niyo ho sila, Panginoon, aming Ama. Maranasan po nila kayo, Panginoon, sa pang-araw-araw nilang buhay. Salamat ho sa inyo. Pagpalain niyo ho, O Diyos, ang mga handog ng pag-ibig. At mga ika po, O Diyos, kayo ho ang magbalik ho nito sa kanila upang sa gayon patuloy mo silang magamit, Panginoon, sa pagsulong ho ng inyong kaharian, sa ikalulugod ho ng inyong pangalan, sa paggawa ho ng inyong kalooban. Lahat ng ito tinataas sa inyo, Panginoon, aming Ama, kaisang Santong Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Hesus, iisang Diyos, noon at magpasawalang hanggan. Amen at amen.